Walang mas masakit pa sa bata na piniling itago ng mundo, kaysa sa batang piniling kalimutan ng sarili niyang pamilya. Noong unang beses ko siyang nakita, nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, yakap-yakap ang lumang bag na halos butas-butas na. Mga 6 o 7 taon pa lang siya noon. Marumi ang kanyang damit, may tuyong putik sa kanyang pisngi, at mga matang hindi na bagay sa edad niya, mata ng batang minsang umiyak ng sobra, hanggang sa natuyo na lang ang lahat ng luha. Si Angelo. Tahimik. Di pala imik. Parang wala sa lugar sa kahit anong lugar. Lumaki siyang ulila sa tunay na magulang, iniwan sa isang kamag-anak na hindi naman kailanman natutong magmahal. Kung ano man ang tinanggap niyang kalinga, parang limos lang yon ng mundo, konting tira, konting sapilitang pagkalinga, konting paghingi ng patawad sa konsensyang matagal ng patay. Pero kahit ganoon, may isang bagay na lagi niyang kasama. Isang aso. Hindi siya ordinaryong aso. Malaki. Maitim. Mapula ang mga mata. At kahit gabi na, parang kumikislap ang balahibo nito. Akala ng mga tao, isa lang siyang askal na gala, pero sa bawat tahol niya, may kilabot na dumadaan sa batok mo. Sa bawat tingin niya, parang may kung anong hindi mo maipaliwanag. At sa bawat paglapit niya kay Angelo, alam mong hindi basta hayop lang ang kasama ng batang ito. Ang mga bata sa baryo, iniiwasan si Angelo. May sumpa raw. May multo raw sa tabi niya. Nakita raw ng isang matanda na may mga aninong sumusunod sa kanya paggabi. Sa tuwing dumadaan siya, napapatahimik ang mga matatanda. Ang mga nanay agad pinapapasok ang anak nila. Tila may hindi lang takot, kundi respeto. O baka takot na may halong hiya. Pero may isa lang talagang taong nanatiling malapit sa kanya, si Tinay, isang kalaro niyang kapitbahay na kahit pilay ay walang takot na sinusundan si Angelo saan man siya magpunta. Sabi niya, kahit kakaiba siya, mabait siya sa akin. Saka gusto ko yung aso niya, parang prinsipe. Si Tinay ang nagsilbing sinag ng araw sa buhay ni Angelo. Sa kanilang simpleng laro ng tagu-taguan, o sa pagpapalipad ng saranggola gamit ang plastik ng tindahan, doon lang siya napapangiti. Pero sa kabila ng mga tawa, may bagay na unti-unting nagbabago. Mula sa likod ng mga puno sa gubat na malapit sa baryo, may mga matang nagmamasid. Isang gabi, habang hinahatid ni Angelo si Tinay pauwi, may narinig silang mahaba at garalgal na huni mula sa kakahuyan, hindi huni ng ibon, hindi ungol ng aso, kundi parang halakhak ng nilalang na hindi mo gugustuhing makita. Napayakat si Tinay sa braso ni Angelo, pero ang aso hindi umalis sa tabi nila. Tahimik itong tumayo, tila pinoprotektahan sila mula sa kung anuman ang nandoon sa dilim. Pagdating nila sa bahay ni Tinay, mabilis na tumahol ang aso. 1 beses. 2. At sa pangatlo, biglang bumukas ang ilaw sa lamparan ng kubo ni Tinay, kahit walang tao sa loob. Sabi ng matandang lola ni Tinay, may nagbabantay sa'yo, Angelo. Pero hindi lahat ng bantay ay mapayapa. Simula noon, naging mas madalas ang mga kakaibang nangyayari. Isang umaga, nagising na lang si Angelo na may mga gasgas sa bintana ng barong-barong nila, parang sinubukang kamutin mula sa labas. Isang gabi, natagpuan ng isang lasing na tambay ang sarili niyang nawalan ng ulirat sa gitna ng sapa, matapos magtangkang guluhin si Angelo. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon, basta ang natatandaan lang niya ay 2 pulang matang sumilay mula sa madilim na damuhan. May nagpoprotekta sa kanya, bulong ng mga matatanda.
Pero may dahilan kung bakit kailangan siyang protektahan. Sa ilalim ng lumang tulay, kung saan madalas nagtatago si Angelo tuwing umuulan, may mga ukit sa bato, mga simbolong hindi alam kung saan nagmula. Parang sulat ng sinaunang nilalang. Isang araw, pinakita niya ito kay Tinay. Minsan naririnig ko silang nagsasalita diyan, bulong niya. Hindi ko sila naintindihan pero pakiramdam ko, para sa akin yon. Natahimik si Tinay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Para sa isang batang halos 5 taon palang natutong magbilang, masyado nang malalim ang mga bitbit niyang sikreto. Ngunit ang pinakakakaiba ay nangyari sa mismong gabi ng pista sa baryo. Habang abala ang lahat sa kasayahan, biglang nawala si Tinay. Nagpanik ang mga tao. Naghalughog ang mga tanod, ang mga kabataan, ang mga matatanda. Walang nakakita sa kanya. Hanggang sa may nakita silang itim na balahibo malapit sa ilog. At sa di kalayuan, si Angelo nakaluhod, hawak-hawak ang punit na laso ni Tinay. Sa tabi niya, ang asong engkanto, duguan ng bunganga, ngunit buo pa rin ang titig parang may sinasabi. Parang may gustong ilantad. Hindi na natagpuan si Tinay ng gabing iyon. Ngunit simula noon, mas bihira nang makita si Angelo. Lumalabas na lang siya kapag lubog na ang araw. At ang asong iyon? Hindi na rin ito tumatahol. Tahimik pero bantay. Tila may hinihintay. O may binabantayan pa rin, hindi lang si Angelo, kundi ang lihim na hindi pa handang mabunyad. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Dahil sa mismong gabi ng 11 kaarawan ni Angelo, may batang sumigaw sa gitna ng kalsada. May nakita raw siyang batang babae sa gitna ng damuhan, umiiyak at may hawak na punit na laso. At sa likod ng batang iyon, may itim na asong nakatayo, matay pula, balahibo'y kumikislap sa sinag ng buwan. Hindi ako nag-iisa. Iyon lang ang sabi ni Angelo, bago siya muling lumubog sa dilim. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kwento. Ang kwento ng batang pinoprotektahan ng gabay na engkantong aso, laban sa mga nilalang na matagal nang nagtatago sa anino ng ating mundo. May mga gabi na hindi basta-basta natutulog si Angelo. Sa kabila ng pagod sa katawan at bigat sa dibdib, gising pa rin ang kanyang diwa, nakikinig, nagmamasid. Minsan, umuugong sa tenga niya ang mga tinig na hindi niya maintindihan. Parang mga bulong mula sa hangin. Minsan naman, nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya, kahit mag-isa lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito siya. Bata pa lang siya, alam na niyang may kakaiba sa paligid niya, pero tinitiis niya, kinakalimutan, pinipilit maging normal. Pero mayong nawala si Tinay, parang hindi na niya kayang tumakbo. Parang may puwersang humihila sa kanya palapit sa isang lihim na matagal na niyang tinatakasan. Isang gabi, habang nagtatago siya sa likod ng lumang simbahan para umiwas sa mga tanod na naghahanap sa kanya, may biglang lumitaw na matandang lalaki, payat, kuba, at may dalang tungkod na gawa sa ugat ng kahoy. Nakabelo ito ng kulay abong damit, parang albularyo sa mga lumang kwento. Hindi ka dapat narito, sabi ng matanda. May mga matang nanonood sa'yo. At hindi na sila kontento sa panonood lang. Napaurong si Angelo, pero hindi umalis ang asong engkanto sa tabi niya. Tumahimik ito, pero nakatitig sa matanda. Hindi mo ba talaga nararamdaman? Tanong muli ng matanda. Ang dugo mo ay hindi ordinaryo, Angelo. May halong lakas, may halong sumpa. At habang pinipilit mong takasan ito, lalo ka lang nilalapitan ng dilim.
Gusto sanang tumakbo ni Angelo. Pero parang may kung anong tinig sa loob niya na nagsasabing, makinig ka. Kaya nanatili siyang tahimik. Dahan-dahang inilabas ng matanda ang isang bagay mula sa sako niyang parang pinaglumaan ng panahon, isang mutyang kulay itim na parang pinagsamang perlas at abo. Kumikinang ito sa ilalim ng buwan, kahit tila walang liwanag ang gabi. Ito ang buto ng anino, paliwanag ng matanda. Isang sinaunang bagay na tanging mga tagapagmana ng gabay ang makakagamit. Hindi ito basta agimat. Isa itong panata. Kapag tinanggap mo ito, wala nang atrasan. Hindi mo na pwedeng talikuran ang dugo mong may tanda. Napakagatlabi si Angelo. Sa loob ng maraming taon, walang nagpakita sa kanya ng ganitong klaseng pansin. Wala ni isa ang nagsabing mahalaga siya, na may dahilan ang pag-iral niya. Pero heto, isang matanda na tila kilala siya ng higit pa sa sarili niya, dala-dala ang isang bagay na tila bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi kita kilala, mahina niyang sagot. At ayokong paniwalaan to, ngumiti ang matanda, hindi sa pang-aalaska, kundi sa lungkot. Ang hindi mo alam, anak, matagal ka nang pinapanood. Hindi lang ng dilim, kundi pati ng mga nilalang ng liwanag. May dahilan kung bakit ipinadala ang asong iyan sa tabi mo. Siya ang gabay na iniiwan ng mga diwata sa mga nilalang na may mahalagang tungkulin sa hinaharap. Biglang nagbalik sa alaala ni Angelo ang isang bagay, ang kwento ng lola ni Tinay dati, noong buhay pa siya. Ang kaninyo, ani ng matanda noon, ay may dugong binasbasan ng mga diwata noon pang panahon ng Kastila. Pero nang masira ang tiwala ng mga espiritu, dahil sa kasakiman ng tao, isinumpa ang lahinyo. Bawat ikatlong anak ay magiging susi sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. Hindi niya pinaniwalaan yon noon. Bata lang siya, at akala niya, katang-isip lang yon para matakot siya sa gabi. Pero ngayon, parang bawat piraso ng kwento ay biglang nagkakabisa. Kung hindi ikaw ang haharap sa dilim, patuloy ng matanda, sino? May dumarating na panganib. Isang nilalang na dati nang isinumpa pero muling nabuhay dahil sa kasalanan ng mga tao. Isang aswang na matagal nang naghahanap sa iyo. Bakit ako? Tanong ni Angelo, nanginginig ang tinig. Ano ba talaga ako? Isa kang bantay. Isang tagapamagitan. Ngunit hindi pa buo ang iyong lakas. Kailangan mong maghanda. Dahil sa susunod na kabilugan ng buwan, hindi na sapat ang pagtatago. Darating siya para bawiin ang pinakaminamahal mo. Napalingon si Angelo sa ilog. Sa lugar kung saan huling nakita si Tinay. Buhay pa siya, hindi ba? Tanong niya, halos pabulong. Si Tinay, buhay pa siya. Saglit na nanahimik ang matanda. Hindi lahat ng buhay ay nasa isang mundo, anak. Pero habang hindi pa nagtatapos ang hininga ng kanyang kaluluwa, may pag-asa pa. Dito nagsimula ang mas malalim na yugto ng kanyang kwento. Sa gabing iyon, dinala siya ng matanda sa isang tagong kuweba sa paanan ng bundok, malapit sa lugar na tinatawag nilang hangin ng lupa. Sa loob nito, may mga lumang sulat sa pader, mga kagamitan ng albularyo, at isang altar na yari sa puting bato. Sa loob ng ilang araw, tinuruan siya ng mga dasal na nakalimutan na ng karamihan. Pinaamoy sa kanya ang usok ng mga halamang pangontra. Pinakilala siya sa mutya ng tagpuan, isang maliit na kabibe na kapag pinikit niya ang mata at hinawakan ito, para bang naririnig niya ang boses ni Tinay umiiyak, tumatawag sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng kanyang puso na lumalaban. Hindi ako bayani.
Hindi ako anak ng diwata. Isa lang akong batang iniwan, binugbog, kinalimutan. Paano ako magiging sapat para sa laban na to? Kahit anong gawin ng matanda, kahit anong dasal, hindi pa rin buo ang loob niya. Ayaw niyang maniwala. Dahil ang tanggapin ang lahat ng ito ay ang tanggapin na hindi na siya babalik sa dati, na hindi na siya pwedeng maging normal ulit. Ngunit isang gabi, habang nasa loob siya ng kuweba at tulog ang matanda, may malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Sumulat ito ng isang hugis sa lupa, hugis ng mata. At sa gilid ng kuweba, sa dilim, isang peres ng pulang mata ang lumitaw. Hindi ng asong gabay. Iba. Malalim. Gutom. At pamilyar. Matagal na kitang inaabangan, Angelo, bulong ng tinig sa dilim. At dito niya napagtanto na kahit saan siya magtago, kahit gaano pa siya katakot, nagsimula na ang laban. At siya na lang ang hindi handang humawak ng espada. Gabi-gabi, mas lumalalim ang pagkalito ni Angelo. Hindi siya makatulog, hindi makakain ng maayos. Kahit nasa ilalim siya ng pangangalaga ng matandang albularyo, kahit hawak niya ang mutyang itim na iniwan nito sa kanya, parang walang sapat na lakas ang mga iyon para buuin ang butas sa loob niya. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap, ang kaharapin ang nilalang sa dilim, o ang bangungot ng nakaraan niya na ayaw siyang tantanan. Tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik ang alaala ng gabing iniwan siya sa kalsada ng kanyang sariling ina. Hawak niya noon ang isang plastik na may lamang tinapay. Wala siyang kaalam-alam na yon na pala ang huling hapunan niya sa piling ng nanay niya. Lumakad ito palayo at hindi na lumingon kahit isang beses. Sa ilang taon niyang pananatili sa ilalim ng bubong ng kamag-anak nilang malupit, ni minsan, walang nagtangkang hanapin siya. Paano mo haharapin ang dilim sa labas kung ang pinakamasakit na dilim ay nasa loob mo? Isang gabi, habang pinapahinga ang sarili sa tabi ng maliit na batis sa loob ng kuweba, may dumaan na malamig na hangin sa batok niya. Hindi iyon karaniwang ihip lang. May laman. May dalang kung anong bigat. Napatayo siya. Napatingin sa paligid. Tahimik. Ngunit kakaiba ang katahimikan. Sa tubig, nakita niya ang refleksyon ng sarili, pero hindi siya ang nakatingin pabalik. Ang mga mata sa tubig, pula. Galit. Pamilyar. Alam mo kung sino yon, bulong ng boses sa likod ng isip niya. Alam mo kung sino ang dahilan ng pagkawala ni Tinay. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit sa gilid ng bato, may bakas ng mga kuko, 3 guhit na sariwa pa, parang kakagagawa lang. Kinabukasan, hindi na siya naghintay ng utos mula sa matanda. Lumabas siya ng kuweba at tumungo sa gubat. Doon, sa likod ng mga punong may lumot, sa gitna ng mga halaman na hindi dapat hinahawakan, ay naroon ang isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao, ang matandang yungib ng alingaungaw. Sabi nila, dito raw dinadala ng mga nilalang ng dilim ang kaluluwa ng mga nawawala. Paglapit niya sa bungad ng yungib, biglang umiyak ang mutya sa bulsa niya, hindi literal, pero parang may init itong taglay, at kumikirot ang balat niya sa pagdikit dito. Bumigat ang hangin. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, kahit wala naman talagang naroon. At mula sa loob ng yungib, may narinig siyang mahinang iyak. Tinay. Pumihit ang sikmura niya. Tumibok ang puso niyang parang sasabog. Hindi niya alam kung dahil sa takot o pag-asa. Muling tumawag ang tinig, mas malinaw ngayon. Tulungan mo ako, takbo siya agad,
Ngunit bago siya makapasok sa yungib, isang malakas na hampas ng hangin ang tumulak sa kanya palayo. Sa pagbagsak niya sa lupa, biglang lumitaw ang albularyo, hinal, at may sugat sa mukha. Hindi pa oras, sigaw nito. Hindi ka pa handa. Pero narinig ko siya. Nandun siya, balik ni Angelo, halos umiiyak. Paano kung hindi ko siya sagipin ngayon? Paano kung huli na ang lahat? Mas huli ang lahat kapag pinilit mong pasukin ang mundong hindi pa kayang yakapin ng puso mong basag pa rin, galit ng matanda. Hindi mo maililigtas ang iba kung sarili mong anino ay hindi mo kayang harapin. Sa sobrang galit at sakit, napaiyak si Angelo. Umupo siya sa damuhan, yakap ang tuhod. Nararamdaman niya ang init ng mga luha sa pisngi, at ang bigat ng damdamin na tila ba lahat ng pagkatalo ng mundo ay ibinuhos sa balikat niya. Bakit ako? Tanong niya, pabulong. Bakit ako ang kailangang pumasa ng lahat? Tahimik ang albularyo. Maya-maya, lumapit ito at dahan-dahang inilapag sa tabi ni Angelo ang isang luma at kupas na piraso ng tela, isang panyo na may bordang pangalan. Angela. Nanay mo yan, mahinang sabi ng matanda. Isa siyang tagapangalaga rin. Pero pinili niyang iwan ka para iligtas ka. Natigilan si Angelo. Hindi siya makapaniwala. Hindi totoo yan. Iniwan niya ako dahil wala siyang pakialam. Iniwan ka niya dahil alam niyang hahanapin siya ng dilim, sagot ng matanda. At kung magkasama kayo, parehong mawawala. Kaya binigay ka niya sa mundo para magkaroon ng tsansa ang liwanag. Hindi man niya kayang tanggapin agad, ramdam ni Angelo ang bahagyang paggalaw sa puso niyang matagal ng sarado. Hindi pa ito sapat para maghilom ang sugat, pero sapat para mabawasan ang lamig sa kanyang dibdib. Sa sumunod na gabi, habang tulog ang lahat, nagising siya sa mahinang yapak. Paglabas niya ng kuweba, nakita niya ang ilang asul na alitaptap na lumulutang sa hangin, paikot sa iisang direksyon. Sinundan niya ito. Sa dulo, may nakita siyang isang nilalang, isang diwata. Maliwanag ang balat nito, at kumikislap ang buhok sa ilalim ng buwan. Hindi ito nagsalita, pero sa mata pa lang, alam niyang kilala siya. May galaw na ang kalaban, bulong ng diwata sa kanyang isipan. Ang nilalang sa dilim ang aswang ng lihim na lahi ay gumigising na. At hindi lang si Tinay ang gusto niya, kundi ang huling tagapangalaga ikaw. Lumamig ang paligid. Sa likod ng mga puno, may mga matang muli na namang lumitaw, mapula, gutom, at may bahid ng kasaysayang matagal nang nakalimutan. At sa dibdib ni Angelo, muling umilaw ang mutya. Mainit. Buhay. Ngunit tanong niya sa sarili, kung may kapangyarihan na siya ngayon, paano niya haharapin ang dilim, kung siya mismo ay may dilim sa loob? Simula nang magpakita ang diwata, tila lalong lumalim ang gabi sa paligid ni Angelo. Hindi na lang siya ang nakakaramdam ng pagbabago, pati ang hangin, parang may bigat na hindi maipaliwanag. Ang mga ibon sa kagubatan, tahimik. Ang mga hayop, bihira nang lumabas kahit gabi. May bumabangon, wika ng matandang albularyo isang hapon habang tinitingnan ang punit na balat ng punong kahoy sa gilid ng kuweba. Hindi ito basta pangkaraniwang nilalang. Isa itong matandang puot matagal nang natutulog pero hindi kailanman nawala. Hindi sumagot si Angelo. Nakatulala lang siya sa mutyang nakasabit sa kanyang leg. Simula nang umilaw ito sa presensya ng diwata, hindi na ito tumigil sa mahinang init. Parang lagnat na hindi bumababa. Gabi-gabi, dinadalaw siya ng panaginip. Pero hindi ito basta panaginip lang.
Parang mga sulyap sa isang mundong hindi niya alam kung totoo ba o alaala lang ng kanyang dugo. Sa mga panaginip, may bata siyang naririnig na umiiyak. Nasa isang bahay na walang pinto't bintana. Nasa loob ang kanyang nanay, nakatali, umiiyak din sa labas ng bahay. May nilalang na mababa ang ulo, pero ang mga mata ay pula at malalim. Wala itong mukha, anino lang, pero buhay. Ang nilalang na yon, sabi ng diwata, ay dating tao. Isa siyang tagapagbantay, gaya mo. Pero pinili niyang isuko ang kanyang puso para sa kapangyarihan. Ngayon, siya na ang kumakain sa puso ng mga bata, upang mabawi ang anyo niyang nawala. Hindi makapaniwala si Angelo. Puso ng bata. Para saan? Para maging ganap na laman. Para makabalik sa mundong ibabaw. At ikaw ang huling hadlang sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong klase ng kasamaan. Lalo na kung ang sarili niya ay basag pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang gumagaling ang sugat sa kanyang dibdib. Kahit araw-araw siyang sinasanay ng albularyo sa dasal, sa damdamin, sa paglalakad sa dilim, may bahagi pa rin sa kanya ang gustong sumuko. Hindi ko alam kung kaya ko, bulong niya minsang mag-isa siya sa ilog. Hindi ako katulad ng ina ko. Hindi ako kasing tapang niya. Wala akong pinanghahawakan kundi galit. Biglang tumahol ang gabay na aso sa tabi niya, ang inkantong puting aso na simula pa lang ay kasama niya na. Tumahol ito, tumitig sa kanya, at tahimik na umupo sa tabi niya, para bang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, sinimulan na nila ang paghahanda. Ang diwata ay nagturo sa kanya ng panawag sa liwanag, isang uri ng dasal na tanging mga may dalisay na hangarin lamang ang makakagamit. Pero sa bawat ulit niya, laging napuputol sa gitna. Hindi pa raw sapat ang kanyang loob. Pilitin mong bumalik sa puso mo, sabi ng diwata. Hindi sa galit manggagaling ang lakas, kundi sa malasakit. Mas lalo siyang nalito. Malasakit. Para kanino? Ngunit habang patuloy siya sa pagsasanay, napapansin na rin niya ang unti-unting paglapit ng panganib. Sa isang gabi, isang babaeng taga-baryo ang natagpo ang walang ulirat sa ilalim ng punong balete, wala siyang sugat, pero ang katawan ay tuyong-tuyo, parang hinigop ang buhay. Sinisimulan na niya, sabi ng albularyo. Isa-isa na niyang pinaparamdam sa atin kung gaano tayo kaliit sa harap niya. At isang gabi, habang pauwi si Angelo mula sa burol ng babae, may narinig siyang sigaw sa di kalayuan. Hindi sigaw ng tao. Hindi rin sigaw ng hayop. Isang halakhak mababa, magaspang, parang nilulon ng lupa. Biglang bumangon ang hangin. Ang mga damo sa paligid, tumiklop na parang may dumadaan. Ang mga mata ni Angelo, biglang napatitig sa kawalan, sa isang liko ng daan, may aninong dumaan. Matangkad. Yuko ang ulo. Parang naglalakad pero hindi tumutuntong sa lupa. Hindi pa siya handang humarap, bulong ng diwata sa kanyang isipan. Pero sinusubok ka na niya. Gusto niyang madurog ka bago pa magsimula ang laban. Minsan, naiisip ni Angelo na kung patuloy siyang bibigo, baka mas mainam pang siya na lang ang kunin ng dilim. Mas madali. Mas tahimik. Pero tuwing mapapikit siya, laging bumabalik sa alaala niya ang mukha ni Tinay, yung araw na binigyan siya nito ng panyo nung umuulan, kahit nilalagnat siya. Yung araw na tinakasan nila ang magtiyahin para lang makakain ng sorbetes sa palengke. Si Tinay lang ang nakakita sa kanya bilang tao, hindi bilang basurang iniwan ng mundo. Para sa kanya, bulong niya sa sarili.
Para sa kanya ako lalaban. Isang gabi, habang naghahanda sila ng mga halamang proteksyon sa paligid ng kuweba, muling dumaan ang malamig na hangin. Ngunit iba ito. May kasamang baho. Mabaho na parang sunog na balat at dugo. Ang gabay na aso, biglang naninghas ang balahibo. Tumahol ito ng malakas, tila may kaaway sa paligid. Dumaan na siya, sabi ng diwata. At iniwan niya ang bakas ng apoy. Kinabukasan, natagpuan nila sa paanan ng burol ang isang punong niyog na kabaliktad. Ang ugat nasa ibabaw. At sa paligid nito, may mga bakas ng paa, hindi paa ng tao. Matutulis. Matatambok. At may 3 daliri lamang. Lalo lang bumigat ang tensyon. Lalo lang naging tahimik ang gabi. Lalo lang sumikip ang dibdib ni Angelo. At habang papalapit ang kabilugan ng buwan, habang ang gabi ay lalong humahaba, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya, kapag dumating ang oras na kailangan ko siyang harapin, magiging sapat ba ako? At sa dilim, sa lugar na hindi nakikita ng mata, may isang aninong nagmamasid, naghihintay. At sa bawat tibok ng puso ni Angelo, lalo lang itong lumalapit, umuulan ng gabing yon. Hindi ordinaryong ulan, malamig na parang yelo, mabigat sa balikat, at may amoy ng kalumaan. Tumatagos sa balat ang lamig, parang hinuhugot ang init mula sa loob ng katawan. Si Angelo, basang-basa habang naglalakad pabalik sa kuweba mula sa gilid ng gubat, dala ang ilang halamang gamot na iniutos ng albularyo. Pero iba ang nararamdaman niya. Parang may nagmamasid. Parang may sumusunod. Paglingon niya, wala. Pag-ikot niya sa isang puno, may tumambad na piraso ng tela, kulay puti, basa sa ulan, pero pamilyar. Nilapitan niya. Hinawakan. May pangalan. Tinay. Napalunok siya. Paano? Pero bago pa siya makagalaw, may biglang dumapo sa balikat niya, malamig, mabigat, parang kamay. Napasigaw siya. Napaluhod. Pero pagtingala niya, walang tao. Ang mutya sa kanyang leg, biglang nag-init. Para itong humihiyaw sa tahimik. Dali-dali siyang bumalik sa kuweba. Nanginginig. Basang-basa. Pero pagdating niya roon, wala ang albularyo. Wala rin ang gabay na aso. Sa halip, naroon si Berto, ang matalik niyang kaibigan mula sa baryo, na matagal nang nawala at akala niya'y kinain na rin ng dilim. Berto. Ngumiti ito. Mahinang ngiti, pagod. Matagal na kitang hinahanap, wika nito. Alam ko kung nasaan si Tinay. Halos hindi makapagsalita si Angelo. Paanong buhay ka pa? Hindi mo pa alam ang lahat, sagot ni Berto. Hindi tayo napunta rito ng aksidente. Umupo ito. Inilabas mula sa kanyang bag ang isang kahoy na kahon. Luma, may mga ukit ng sinaunang simbolo. Sa ibabaw, may hugis ng buwan at bituin, at sa gitna, ang isang titik. Ano yan? Laman ng kahon na to ay lihim ng dugo mo. Napaatras si Angelo. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang basta tagapagmana ang nanay mo, Angelo, sabi ni Berto, mas mababa na ang tono. Siya ang naging selyo. Selyo. Sa loob ng katawan niya, isinilid ang huling bahagi ng anino ng pusod ng gubat, isang nilalang na matagal nang isinumpa sa ilalim ng lupa. Pero ang katawan niya hindi tumagal. Kaya bago siya mamatay, inilagay ang natitirang kapangyarihan sa iyo.
Hindi totoo yan, hindi mo ba napapansin, tuloy ni Berto. Bakit kahit hindi ka pa handa, nagigising mo ang mutya? Bakit kahit hindi mo pa alam ang dasal, sumasagot ang hangin? Dahil hindi mo lang pinoprotektahan ang mundo, Angelo. Ikaw mismo ang hinihintay ng dilim na bumalik. Natulala si Angelo. Parang may nabiyak sa loob niya. Kaya iniwan ka ng nanay mo, dagdag pa ni Berto. Hindi para iligtas ka, kundi para ihiwalay ka sa lahat ng makakagising sa'yo. Napapikit si Angelo. Ayaw niyang marinig. Ayaw niyang paniwalaan. Pero may bahaging totoo. Bakit mo alam to? Tahimik si Berto. Tumayo ito. Nagtanggal ng itim na kwenta sa leg. At doon, lumitaw ang balat sa ilalim, may hugis, may marka, kapareho ng nasa mutya ni Angelo. Dahil ako ay tagapagbantay rin. Pero hindi ako itinuro ng liwanag. Napaurong si Angelo. Bakit mo to ginagawa? Dahil kapag nagising ka ng buo, Angelo, sagot niya, lahat ng may dugo ng tagapagbantay mamamatay. Kasama ako. Kasama si Tinay. Kaya kailangan kang ihinto bago pa mahuli ang lahat. Mula sa dilim, lumitaw ang gabay na aso, sugatan, may dugo sa gilid. Umuunggol pero nagpipilit lumaban. Napasigaw si Angelo. Tumakbo siya patungo rito, agad nitong niyakap ang hayop. Ginamit mo siya, sabi niya kay Berto. Pinaniwala mo akong kasama kita. Kaibigan pa rin kita, sagot ni Berto. Pero ito ang kailangan. Mula sa kanyang kamay, lumitaw ang isang puting alabok, malaabo, pero buhay. At mula sa hangin, unti-unting lumalapit ang aninong nakita na noon ni Angelo, ang nilalang na walang mukha, may mapupulang mata, at katawan ng anino. Ang hangin, bumigat. Ang lupa, umuga. Ang mutya, halos pumutok sa init. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong lang ang bumubulong sa puso ni Angelo, ano kung totoo nga? Ano kung may halimaw nga sa loob ko? Humina siya. Mahigpit. Malalim. At sa unang pagkakataon, hindi para itago ang takot, kundi para tanggapin ito. Kung ako nga ang selyo, mahina niyang bulong, ibig sabihin ako rin ang susi. Muli siyang tumayo. Tumingin kay Berto. Sa nilalang sa likod nito. At sa huling sandali bago magsalita, ang gabay na aso ay tumahol ng malakas, isang hudyat. Ngunit bago pa siya makakilos, mula sa kalangitan ay biglang bumuhos ang kakaibang liwanag, hindi liwanag ng araw, kundi tila apoy na asul. Pumagit na ito sa pagitan ni Berto at ni Angelo. At isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa liwanag, hindi pa tapos ang pagpili. Hindi pa siya buo. Napaluhod si Berto. Maging ang nilalang sa likod niya, umurong. Ang gabi, lalong dumilim. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may nagsisimulang magliwanag, mula sa dibdib ni Angelo, mula sa sugat, mula sa takot, at mula sa isang katotohanang matagal nang tinatanggihan, hindi niya kailangan maging buo para lumaban. Kailangan lang niyang maniwala na kahit basag siya, may saysay pa rin ang liwanag na nasa kanya. Ngunit sa dilim, habang naglalaban ang liwanag at anino, isang huling aninong hindi pa nakikita ang tahimik na lumalapit, mas matanda, mas makapangyarihan, at may mata na kapareho ng sa kanya. At sa bawat hakbang nito, bumubulong ang hangin, ang totoong laban, magsisimula pa lang. Umiiyak ang langit. Malalaking patak ng ulan ang bumubuhos mula sa maitim na kalangitan, habang dahan-dahang umaangat ang liwanag mula sa mutya ni Angelo.
Sa paligid niya, basag na ang lupa, nabunot ang mga ugat, at parang lumuluhod ang gubat sa bigat ng sandaling dumating. Sa harap niya, nakatayo si Berto, sugatan at nanghihina, pero matatag pa rin ang tingin. Sa likuran nito, nakalutang ang nilalang, ang aninong matagal nang gumigising, ngayoy buo na. Matangkad, mahaba ang mga braso, nangingitim ang balat, at sa gitna ng mukha nito, dalawang mata ang kumikislap sa pula, puno ng galit at gutom. Angelo, sigaw ng diwata mula sa lilim ng punong balete, ito na ang huling pagsubok. Wala nang atrasan. Buhay mo o ang buhay ng lahat. Huminga si Angelo ng malalim. Nanginginig pa rin ang tuhod niya. Ang puso niya ay parang pinipiga. Sa dibdib niya, may bigat na hindi basta takot, kundi alaala. Alaala ng nanay niyang iniwan siya. Alaala ng baryong nilamon ng takot. Alaala ng mga gabi ng pag-iisa, at ng tanong na paulit-ulit, bakit ako? Ngunit sa harap ng aninong ito, ang tanong ay hindi na mahalaga. Dito ka na, bulong niya sa sarili. Sapat na ang pagtatago. Biglang sumigaw ang nilalang, halakhak na parang sabayang iyak at sigaw. Mula sa katawan nito, lumipad ang mga itim na anino, maliliit na anyo ng takot, gumagapang sa lupa, pumapalibot kay Angelo. Tumakbo ang gabay na aso, tinahulan ang mga anino, sinunggaban ang ilan. Pero mabilis silang dumami, lumalapit kay Angelo, pilit siyang pinapalibutan, dinudurog ang kanyang lakas. Pikit matang hinawakan ni Angelo ang mutya sa kanyang leg. Init. Liwanag. At sa loob ng kanyang isip, isang imahe ang sumilay, ang nanay niya, nakangiti, hawak siya noong bata pa siya. Tahimik. Payapa. Tama na, bulong niya. Hindi ako nilikha para maging sisidlan lang ng dilim. Nandito ako para pumili. Biglang sumigaw si Angelo. Mula sa kanyang kamay, bumulwak ang bughaw na apoy, hindi mainit, kundi malamig, malinis. Tinamaan ang mga anino, at isa-isa silang naglaho. Ang gabay na aso, biglang tumindig, tila nagkaroon ng panibagong lakas. Umusad si Angelo. Tumayo ng tuwid. Tumingin sa nilalang. Kung ako ang selyo, ako rin ang magiging wakas mo. Nagpakawala ng sigaw ang nilalang at sumugod. Sa loob ng ilang segundo, nagsalpukan ang anino at liwanag. Mabilis. Malakas. Parang bumagsak ang langit sa lupa. Ang hangin parang hiniwa. Ang mga puno nagsiyuko. Hindi agad nakikita kung sino ang nauuna. Pareho silang sugatan, pareho silang humahabol sa hininga. Pero habang tumatagal, si Angelo ang lumalakas, hindi sa katawan, kundi sa loob. Sa puso. Ang galit mo, sigaw niya sa nilalang, ay hindi ko na kailangang dalhin. Hinampas niya ito gamit ang apoy na bughaw. Tinamaan sa dibdib. Napaurong ito. Ngunit bago pa siya makasugod ulit, isang sigaw ang tumigil sa kanya. Angelo! Si Tinay. Nasa likod ng isang puno, sugatan, may mga anino sa paligid. Nanginginig, umiiyak. Tinay! At bago siya makagalaw, muling tumayo si Berto. Hawak-hawak si Tinay. Ang isang kamay nito, nakatutok sa leg ng babae. Ang mga mata ni Berto, walang luha pero puno ng sakit. Patawad, mahina nitong bulong. Hindi ko gustong umabot sa ganito. Nakiusap ako, sagot ni Angelo, kaibigan kita. Kaibigan mo nga ako kaya ko ginagawa to, sagot ni Berto.
Kapag tuluyang nawala ang anino, mawawala rin ako. Isa rin akong bahagi ng sumpa, Angelo. At ayokong mamatay. Lumapit ang nilalang, sugatan pero nakangisi. Mahina na rin ito, pero matalim pa rin ang presensya. Piliin mo, Angelo, bulong nito. Ako o siya. Iligtas mo ang babae at palayain mo ako. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng ulan, ang hinga ng sugatan, at ang mahinang tibok ng puso ni Angelo. Isang hakbang. 2. 3. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tinay, hawak ang mutya sa kanyang kamay. At sa huling hakbang, hinawakan niya si Berto sa kamay. Salamat, mahina niyang sabi. Bakit? Tanong ni Berto. Dahil kahit sandali, ipinakita mong hindi ka patuluyang anino. At bigla, isinilid ni Angelo ang mutya sa kamay ni Berto. Dalhin mo ito. Hindi. Ngunit huli na. Pumutok ang liwanag. Mula sa katawan ni Berto, lumabas ang itim na usok, ang natitirang bahagi ng nilalang. Sumigaw ito. Nagpupumiglas. Ngunit ang mutya, nilamon ito ng bughaw na apoy. Sa huling segundo, tinulak ni Berto si Tinay palayo. Tumakbo ka. At sa gitna ng liwanag, ang katawan ni Berto ay nawala. Ang anino nawala rin. At ang langit biglang tumigil sa pag-iyak. Tahimik. Walang hangin. Walang liwanag. Walang tunog. Si Angelo nakaluhod sa gitna ng lupang basag. Sa tabi niya ang mutya basag na rin. At sa tabi niya si Tinay, yakap siya, umiiyak. Wala na siya, bulong ni Tinay. Hindi, sagot ni Angelo, narito pa rin siya. Sa liwanag. Sa pagpili niya. Sa likod ng ulap, unti-unting sumilip ang buwan. At sa dulo ng dilim, isang aninong parang aso ang tahimik na nagbabantay, puti ang balahibo, may sugat sa paa, pero nakatayo pa rin. At sa puso ni Angelo, alam niyang tapos na ang digmaan, pero nagsisimula pa lang ang kanyang tungkulin. Dahil minsan, ang pinili ng dilim ay hindi upang maging halimaw, kundi upang magbigay ng liwanag sa iba. Lumipas ang ulan. Sa wakas, tumigil ang langit sa pagluha. Nakahandusay pa rin si Angelo sa putik, habang si Tinay ay tahimik na yakap siya mula sa likod. Hindi na sila nagsasalita. Wala nang kailangang sabihin. Sa katahimikan ng kagubatan, doon nila naramdaman ang tunay na bigat ng lahat ng nangyari. Sa gitna ng basang lupa, nakita nila ang basag na mutya, pira-piraso na, hindi na kayang buuin. Sa tabi nito, isang balahibong puti galing sa gabay na aso. Wala na rin ito. Nawala ng parang usok matapos ang labanan, pero iniwan ang bakas ng kanyang paglaban. Paalam, kaibigang bantay, mahina ang tinig ni Angelo. Salamat. Tumayo sila ni Tinay, mabagal, sugatan, pero buo. Dahan-dahan silang lumakad palayo sa basag na lugar ng labanan, pabalik sa daan ng baryo. At habang naglalakad, dama pa rin nila ang katahimikan, hindi takot, kundi ang kakaibang uri ng katahimikang sumusunod matapos ang isang delubyo. Pagdating nila sa hangganan ng gubat, sinalubong sila ng ilang matatandang albularyo, kasama si Apo Mirasol, ang pinakamatandang bantay ng liwanag sa kanilang lugar. Angelo, ani Apo Mirasol, anong ginawa mo? Tinapos ko, sagot ni Angelo, pero may kapalit. Nasaan na ang mutya? Ang gabay? Nailigtas nila ako. Lahat kami.
Tahimik na tumango si Apo Mirasol. Hindi na siya nagtanong. Sapagkat minsan, ang mga pinipili ng liwanag ay hindi kailangang magpaliwanag. Ang mga sugat nila ang nagpapatunay. Lumipas ang mga araw. Tahimik na muling nanumbalik ang mga kulay sa baryo. Umusbong muli ang mga halamang matagal nang natuyo. Bumalik ang mga ibon, ang mga bata, at ang kalinawan ng hangin. Pero sa bawat sulok, naroon pa rin ang alaala ng dilim, hindi para takutin, kundi para paalalahanan. Si Angelo ay nanatili sa baryo, hindi bilang tagapagbantay na may mutya, kundi bilang taong muling pumili ng buhay. Nagtayo siya ng maliit na silungan sa gilid ng gubat, isang bahay para sa mga batang nawalan ng magulang sa panahon ng takot. Tinawag niya itong Bantay Liwanag. Kasama niya roon si Tinay na muling nakangiti, bagamat hindi kailanman nakalimot sa gabing iyon. Isang araw, habang tinuturuan nila ang mga bata ng mga simpleng dasal at pangontra, lumapit ang isa sa mga batang tahimik. Kuya Angelo, tanong ng bata, totoo po ba ang kwento tungkol sa mutya at aswang? Ngumiti si Angelo, ngunit hindi agad sumagot. Ang totoo, sagot niya, hindi ko nahawak ang mutya. Wala na rin ang gabay kong aso. Pero kahit wala sila, narito pa rin ang liwanag. E paano pag bumalik ang dilim? Tahimik si Angelo. Tumingin siya sa langit, maliwanag, may ulap, pero hindi na mabigat. Pag bumalik man ang dilim, sagot niya, hindi mo kailangang maging bayani agad. Minsan, sapat na ang pumili ka ng tama kahit masakit. Umupo siya sa tabi ng bata. At kung takot ka, huwag kang mag-alala. Ako rin noon, takot. Pero ang totoo, kahit ang mga natatakot, pwedeng tumayo. Kinagabihan, habang mag-isang naglalakad si Angelo sa may ilog, may napansin siyang liwanag sa ilalim ng tubig. Maliit lang, parang bulalakaw. Inilapit niya ang kamay niya. Hinawakan ito. At sa pagkakahawak, naramdaman niya ang init, pamilyar, tahimik, at mapayapa. Hindi ito mutya. Isa lang itong munting bato na may kakaibang init. Pero sa puso niya, alam niyang mensahe ito. Hindi ka nag-iisa. Sa likod ng kanyang alaala, muling sumulpot ang imahe ni Berto. Nakatayo sa hangganan ng dilim at liwanag, nakangiti. Hindi bilang anino, kundi bilang kaibigan. Minsan, bulong ni Angelo sa hangin, ang kalaban natin, hindi halimaw kundi ang sarili nating takot. Pero mas malakas pa rin ang pag-asa. Bumalik siya sa bahay. Umupo sa tabi ni Tinay habang nagsasara ng mga bintana. Tahimik. Payapa. Buo. Hindi dahil wala ng dilim, kundi dahil may mga taong pumiling harapin ito. At habang natutulog ang buong baryo, may tahimik na bantay sa labas, hindi hayop, hindi anino, kundi alaala. Nang isang gabing hindi malilimutan. Nang isang batang pinrotektahan, at sa huliin natutong protektahan ng iba. Nang isang katotohanang hindi mawawala, sa gitna ng gabi, ang liwanag ay hindi palaging malaki. Pero kahit pinakamaliit na sindi sapat na para itaboy ang kadiliman.